Good morning everyone! It's Saturday again. Tayo muna ay mag-aano. Ito ang uniform natin Saturday. Ito ang aking hair. Binago ko. Okay ba? Naging dark siya. Dinark ko. Saglit lang. Pero maging light ulit siya. Pag nagsawa ako, light ulit siya. Okay. Ito lang ang topic natin ngayong Sabado. Sabado nga baga? Oo nga, Sabado. Sabado ngayon, topic natin. Exit or re-entry? Kasi, marami ang marami ang, natanggal. Natanggal. So, okay, sandali. Sandali lang. Marami ang nagtatasok lang tayo. Payat na ako. Bakit nga baga ako naman Marami ang nagsasabi kung pagka yung buhay ng OFW, isa po akong skilled worker dito sa bansang kinaroroonan ko. Isa po akong beautician na 2 dekada na. Ang tagal ko na dito siguro. Para tutubuan na yata ako dito ng ugat. Di ba? Ngayon, ang topic natin ngayon kasi wala tayong mai-content na video kasi hindi tayo nakalabas. Shout out sa lahat. Di ba? Di ba ganari pagka may nagbakasyon, maririnig natin, wag na kayo at bumalik sa bansang kinaroroonan kung saan man siya naroon, maririnig natin sa kanya. Ang hirap sa Pilipinas, wag na kayo magbakasyon. Wag po kayong masiraan ng loob. Hindi po mahirap sa Pilipinas kasi doon tayo nanggaling. Kung nakaya natin ang hirap dito sa bansang kinaroroonan natin, bakit hindi doon natin makakaya uli? Kasi doon naman tayo nanggaling, doon tayo sinilang, diba? Kumbaga hiram lang, katulad dito walang citizenship ba sa bansa kinaroroonan ko. Ibig ko sabihin, kung nakaya, halimbawa ako, nakaya ko 2 dekada, 22 years ako dito. Still young ako pumarito. Bagong nabibiyuda. Ganyan lang ang buhay natin. Kung iisipin natin, hindi naman mahirap Kasi ganun din ang hirap din na dinanas natin dito. Ang hirap ng mapalayo sa mahal mo sa buhay. Ang hirap mag-budget ng malayo. Yung mga anak mo, isipin mo. Pero alam nyo ba, ang inisip ko matapos ang kontrata. Pero nakarating ako 2 dekada, no? Nakapag-aral yung 5 kong anak. Di ba? Ganyan tayo Kinakailangan nating lumaban. Alam mo, ang pagkakaiba ng nagtatrabaho, DH at saka skilled worker. Alam mo, minsan, mapalad ang DH kung ang amo na napuntahan ay mabait. Pero sana yung pagpunta natin dito, yung dala natin ang tiyaga, pagtitiis, at tapat sa ating amo na pinagsisilbihan. Ganyan lang naman tatagal tayo. Alam nyo ba, mas mapalad ang mga nasa bahay. Hindi ko sasabihin sila'y katulong kasi hindi naman maganda yun. Yung katulong lang siya. Hindi. Siya? Ang DH, pasabon, pakain, minsan pag sasortihin, pa-lotion, minsan yung gamit na personal, binibili pa ng amo. Ano pa? Ang katulad namin, skilled worker, bibili ng sabon. Bibili siyempre ng pang-chlorinating kaunti kasi nakaharap kami sa tao Tao ang aming pinagsisilbihan sa rin tao Bibili ng pabango. Siyempre, kailang presentable ka ng konti sa mga client mo. Alangan namang nakaganong ka. Para kang mutaing-mutain. Alangan naman.
Oh, minsan nga ito hindi ko sinusuklay kasi maikli. Kaya tamad akong magpahaba. Yan ang pagkakaiba ng DX at saka skill. Tapos, pag ikay umuwi, ang dami pang, hindi pa nadating yung, nagpadala ka lang ng kargo nakita na ipopost mo ka. Kasi yun ang kasiyahan ng OFW. Popost mo sa social media yung padala ko. Tapos, nababasa ko, oy, baka may sabon ako dyan. Oy, chocolate ko dyan. Hindi ganyan kadali ang pinagdadaanan ng OFW para ipamigay ang pinagpaguran niya. May pamilya din yon. Hindi ko sinasabing madamot ako. Hayaan nyo, nabigyan, abutan na lang kayo ng magbabalik bayan. Kasi hirap sila, ikitan nyo, nababalita yung iba. Sabagay may kanya-kanya yung kanya-kanyang buhay yun, iiwan bakit nagkagano sila. Kaya nga sabi ko na rito yung pakikisama mo eh. Katulad ko, nakadalwa na akong amo. Pangalawa ko ito, at last ko na siguro. Sari-sari talaga ang tao. Tapos pag yan ang pagdating nila sa Pilipinas na bakasyon na, ubus na. Kasi may kapakasal, may pabinyag, may pag-graduation. Kinakala ang mag-blow out ka kasi kakantsawan ka. Ang damot naman itong balikbayan na ito. Yun ang hindi maganda sa atin. Yung mga salitang ganon. Nakakapagod yun, di ba? Walang sana magagalit sa akin. Talagang nakakapagod yun. Lahat ba ng pasasalubungan mo may ambag sa iyo na pumunta ka dito? Nagpadala ba sa iyo? Oh, yan ang masasabi ko. Yan ang kaibahan ng Kaya pagdating doon, gagastusan at gagastusan mo kung ano man ang mga kasayahang dadating sa buhay mo pag-uwi mo. Kaya pagbalik mo, halimbawa 200,000 ang dala mo, 500,000, 1 million, iubos mo yun kasi katuwiran natin. Babalik pa ako sa bansang kinaroroonan ko, pira lang yan, mapaligaya lang sila. Sana lang hindi ganoon pananaw di ba? Dapat ikaw paligayahin ng pamilya mong darating. Kasi 2 taon kang nakakulong, lalo na dito. 2 taon kang nakikipagsabayan sa kanila. Kung ikaw naman ay katulad ko, hindi ako nagbabalak bumalik. Mag-stay na ako sa Pilipinas o lumipat sa ibang bansa, kaya ganon. Siguro ay isasabing madamot ako. Pero panahon naman para sa sarili ko at sa anak ko, para sa amin namang mag-iina. Hindi ako nagpapasalubong kung sinong dumating lang. Yung mga kapatid ko hindi kasi nanghihingi. Mga hipag ko hindi nanghihingi. Yun lang pinagpapasalamat ko talaga. Hindi nila ako hinihingan maliban akong magbigay. Alam nila kung gaano kahirap mga ibang bansa. Yan ang masasabi ko. Kaya huwag masasamaan talaga kung wala kang pasalubong. Ikaw, uuwi ka ng Pilipinas. Marami ka bang pasasalubungan? Sino ba ang may ipon sa ating OFW? Ako sabihin ko sa iyo, wala akong ipon. Tapat ito talaga, wala akong ipon. iPhone, wala din akong iPhone. Kasi nagtapos ang mga anak ko, nakapag-aral yan. 5 yan. Hindi ko binili ng tigisang cellphone. Sa totoo lang. Hindi ko binili ng mga mamahaling sapatos. Sa totoo lang. Oo, naiingit sila doon sa mga kapitbahay. May mga bagong ganon, bagong Adidas, Nike, ganon. Ang katuwiran ko, mag-aral kayong mabuti. Pag nakapag-aral kayo at nakatapos, magtrabaho kayo, hindi ako hihingi. Bahala na kayo. Bumili ng gusto nyo. Kung kayo na may nag-aaral at mag-aasawa, nag-aaral pa ng college at nag-aasawa at nag-asawa,
ay hindi ko kasalanan, walang sisihan. Yun ang katuwiran ko eh, walang sisihan. Hindi ko naman inudyo ka na mag-asawa agad. Sila, walang sisihan. Ganun lang, ganun ang katuwiran ko eh. Sabi nga nung asawa ko nung buhay pa noon, kaliliitan pa yung mga anak ko, hindi pa nalabas yung ika-5. Lagi mong titigasan ang loob mo. 5 ang anak mo. Hindi ko akalain na mawawala agad siya ng maaga. Ganun lang eh. Okay, bye-bye na uli sa susunod uli. Sana makapag-vlog ako sa labas.